Dinipensahan ho ni former Senator Antonio Trillanes itong si Pangulong Bongbong Marcos laban kay Senator Bato de la Rosa. Talagang literal ho na iba na yung intense ng tapang ngayon ni former Senator Antonio Trillanes. Literal na lintik lang ang walang gante. Pinaghihiganti ho ni former Sen ang mga taong nawalan ng hustisya, mga nawalan ng boses sa kamay ng mapang-abusong nakaraang administrasyon. And guys, anyway ako ay nagpapasalamat kasi itong mga original na mga liberal, dilawan, kakamping, pinklawan, kung ano pa man yung tawag sa kanila, ako ay nagpapasalamat. Kasi guys, sila yung mga nagtatanggol at nagdi-defense, minamahal, tinutulungan ang ating administrasyon. Nung nakarang araw, kinontent ko sa inyo, di ba guys, itong si Senator Risa Ontiveros at si former Senator and Attorney Leila de Lima, pinagtanggol nila ang ating presidente laban ho dito sa bansang sinabihan ho na mag-aral muli ang ating presidente kasi binastos ho ang ating presidente ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning. Sinabihan ba naman na mag-aral ka ulit ng batas? Ano yung sabi ni Senator Risa Ontiveros? Ikaw yung mag-aral ng batas at ayus-ayusin mo yung pag-uugali mo. Wala kang karapatang diktahan kung ano man yung sasabihin ng aming Pangulo. Mas malala pa nga yung ginawa niyong pambubuli dito sa West Philippine Sea kesa sa congratulatory message ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa bagong presidente ng Taiwan. Diba? Talagang nang init sa galit itong si former Senator Risa Ontiveros at itong si former Senator Leila de Lima. Isa lang yung boses nila. And ngayon guys, itong si former Senator Antonio Trillanes nagsalita na rin ho, pero sa ibang issue. Pinagtanggol niya ho ang ating presidente laban dito kay Bato de la Rosa at ang sabi niya, ikaw dapat yung magpakalalaki. Harapin mo yung consequences na ginawa mo. Ang tatapang nyo noon Bakit hindi mo ilabas yung tapang mo ngayon? Diba? Anyway, papanood ko sa inyo tong video ni former Senator Antonio Trillanes. So, kuha ko to sa isang content creator din. Nakalimutan ko yung pangalan, pero buti na lang na screen record ko siya at kitang-kita yung pagsoplak ho ni former Senator Antonio Trillanes dito kay Bato de la Rosa at talagang dinefend niya itong si President Bongbong Marcos laban dito sa mga yaw-yaw ba ni Bato de la Rosa, laban sa yaw-yaw ni Bato de la Rosa nung nagpa-press briefing siya. Diba? Lakas niya magsabi na, magpakalalaki ka naman. Diba? Usapang lalaki lang. Ngayon, binalik ho ni former Senator Antonio Trillanes yung sinabi niya na ikaw dapat ang magpakalalaki. Harapin mo yung consequences na ginawa nyo. Panoodin nyo to guys. Babaliktad Alam nyo, babaliktad Ang dapat na mensahe dito, Senator Bato, dapat magpakalalaki ka na harapin mo yung consequences ng actions mo. Yun dapat, di ba? Kasi bakit ka nagtatago ngayon? Di ba? Sisiga nyo nun, di ba? Tatapang nyo nun. Asa na ngayon yung tapang nyo? Di ba? Maalala nyo, kailangan ipaalala sa kanila sa mga kababayan natin kung paano kasisiga nitong mga taong ito, no? When they were killing ordinary people, yung mga walang kalaban-laban, at yung mga taong they have sworn to serve and protect, no? Kahit adik yan, may rights yan. Sabi ko nga, kung adik yan, iparehab mo yan. Kung criminal yan, ikulong mo. Those are the rules that they have agreed, yung ating mga kababayan dito sa social contract natin, which is the Constitution. Ito yung rules. Ngayon they swore to uphold those rules as stated in the Constitution, pero iba pinatay nila directly, no? Kaya ito na ngayon, sinila na, ikaw yung magpakalalaki, no? Ba't ganun? Ba't binabaliktad to? Ang kinoconfront mo pa yung presidente kung bakit kailangan proteksyonan, no? Parang ganun, implication nun But that's the price dun sa ginawa nyo, no? They should not pretend na parang wala silang krimen. Meron kayong ginawang krimen. Di ba? Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. Ito na ngayon. Di ba? Ayan. Di ba? Lalakas ng loob nyo, tatapang nyo. No. Ngayon, ito na yung yung singil sa inyo. Kailangan pagbayaran nyo. Kasi guys, kung maalala nyo
itong kawalang hiyaan talaga ni ni former President Rodrigo Roa Duterte kasi literal na napakalala. Anyway, 'di ba, nagkaroon ho ng public policy pronouncement itong si Digong about sa failed na tukhang-tukhang niya na yung sinabi niya na kapag meron ho kayong nakitang addict, ito pakita ko sa inyo tong article na to Police describe kills reward stage crime scene in Duterte's drug war. 'Di ba, nagkaroon ho ng public pronouncement itong si Kadigungan na yung sabi niya, bawat makita nyong addict, patayin nyo. At pag meron kayong nategi, meron kayong reward. Kaya ho, yung dating administrasyon, literal na hindi makatao. Ito yung kay Digong public pronouncement lang yan, guys. Yung ginawa niya, lilinawin ko public policy pronouncement, pero mas malala si Bato. Kasi yung ginawa niya, in-implement niya talaga itong public policy pronouncement na ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero in all aspect, dalawa sila na mga may makasalanang tao. Kasi yung isa nag-utos, yung isa naman ginawa. Tapos lalo pat may reward, abay talaga nga namang tiba-tiba yung mga kapulisan doon. To the point na umabot, guys, may nabalitaan kayo na umabot na planado na yung pagtegi sa mga tao na yun. 'Di ba? Kahit wala namang ebidensya, nilagay yung barel sa kamay tapos picture, sinabi ng laban. See? Ganoon ho kapalpak ang tukhang-tukhang ni Kadigungan. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin mo, Bato, na ano ba? Magpakalalaki ka naman, usapang lalaki lang. Kung papaimbestigahan mo ba, papakulong mo kami, sabihan mo lang, hindi yung malalaman pa namin sa ibang tao. Abay, sino naman tangang magsasabi sa'yo niyan? Paano kayo mahuhuli? Baka malay namin, lumipad kayo ng ibang bansa. Aba, kagaya ng sinabi ni former Senator Antonio Trillanes, malay namin, baka lumipad kayo sa ibang bansa. Magtago. Diba? Ngayon, salamat dito kay former Senator Antonio Trillanes sa pagtatanggol mo at pagbuboses mo laban dito ho kay Bato de la Rosa na inaapi niya ang ating presidente ngayon. Pero anyway, alam ko naman si Pangulong PBBM, soft-hearted person, pero palaban din yan. So, I think PBBM knows how to play well. So, nagmamasid, nagmamanman, nagmamatsyag pa lamang ho itong si Pangulong Bongbong Marcos. But, the ICC, talagang alam kung papapasukin niya yan. Sinabi niya lang sa TV, kasi 'di ba binalita sa TV kanina na hindi niya papapasukin, hindi daw siya makikipag-cooperate. Pero guys, mayroong however. However, kapag nandito naman sila, 'di ba, may ganon. So basically, baka nandito na nga. 'Di ba? We do not know lang. So anyway, good job ho, former Senator Antonio Trillanes. Habang patagal ng patagal, parang nagugustuhan na kita. Pagbutihin mo lamang ho yung pagtatanggol at pagdi-defend dito sa ating Pangulo. Kasi hindi ko din talaga to guys expected na yung mga taong ini-expect nating magiging kakampi ay kalaban na natin ngayon. At yung mga taong kalaban natin noon, hindi ko ina-expect na sila pala ang magiging kakampi natin ngayon. Nung binuli ang ating presidente na sinabi na mag-aral ka muli ng international law, bumoses ba yung mga DDS? Sinumpa pa nga nilang presidente na yan, tama yan sa'yo. Diba? Oxford, walang diploma. Ginaganon pa nilang ating presidente. Pero yung mga dalawan, pinagtanggol ho si Pangulong Bongbong Marcos. Sa usapang ICC, si Trillanes ay yung nagtanggol. See? Talaga nga namang iba ang nagiging ikot ng mundo. Anyway, good job ho, former Sen. Sana manalo ka bilang mayor ng Caloocan. Iboto niya yan guys si Trillanes. Mas may alam, mas maasahan. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.